kami tatlo. Hindi ko na magbibigti mamaya yun. Kuya Kaloy, kung sana yan. Kung sana yung magre-resign. Sa kahiyang inabot ng mga yan. Ayan, so ngayon po mga kaibigan, ang susunod ko pong ipapakilala sa inyo mga kaibigan, isang tunay na anak po ng Barangay Edition Hills, galing po sa angkan ng makabayang pamilyang Reyes. Ang kanyang pong lolo ay naging maestrado po ng Korte Suprema at ang kanyang pinsan naman po ay kasalukuyang presiding justice ng Court of Appeals. Siya po ay nakapagtapos ng Mechanical Engineering minor in Industrial Management sa De La Salle University at nag-aaral din po siya ng abogasya sa Ateneo Law School. At ngayon pa nga po ay may matagumpay pong naitaguyod ang sikat na Reyes Barbecue na meron pong 53 branches sa buong Kapulan mga kaibigan. Ang susunod ko pong ipapakilala sa inyo ang siyang magiging David ng lungsod ng Mandaluyong, natatapos sa paghahari ng mga higanting politiko at kakalagan tayo sa tanikala ng higanting kahirapan. Palakpakan po natin mga kaibigan, yes na yes kay Reyes sa Congress! Yes na yes kay Reyes sa Congress. Malapit na po mga kaibigan. Para nakikita na natin ang ating pagpapalit ng gwardya. Ng gwardya ng karapatan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Mandaluyong. Hindi sa pagmamalaki, pag ako yung umiikot, nararamdaman ko ang parang pag-asa ng mga mata. Kaso, kaninang umaga nakita ko si Manny Villar. Kasama ko sa mesa, kumain kami ng pananghalian. Sabi ni Manny Villar, lahat na nakakasalubong niya, sinabi binoto daw siya. Kung lahat kayong bumoto sa akin na nakakita ko dapat naging presidente na ako. Hindi ko lang malaman yung mga nakangiti sa akin, ba totoo ba yun? Kinabahan ako. Akala ko panalo na dahil nakangiti. Pero sana yung ngiti, huwag na kayo magbabago ng isip. Siguro na may dumating lang sa internet yung mga kayamanan sa di ba? May biglang lumabas sa internet. Panalo na si Villar Panalo na. Pero lumabas sa internet may mga chandelier, may mansyon, di ba? Na tao tuloy pumoto sa kanya. At saka sinabi ni Manny Villar kanina na masaya na siya sa buhay niya ngayon. Kahit hindi siya presidente, masaya siya. Nagsalita siya ng mga lahat ng projects ng Star Mall sa buong Pilipinas. Hands-on po siya. Yung sa Cagayan de Oro, sa Cebu. Ang problema lamang, lalagyan niya ng kalye lahat, kaya gagamitin ng influensya. Pero well, anyway, ganun. So, itong nasa harap nyo, parang sinasabi ko lang, manalo matalo, okay lang ako. Kasi nakwento ko na si Manny Villar, masaya pa rin at palago ng palago ang kanyang negosyo. Pareho po kami ni Manny Villar, siya ay entrepreneur, ako rin ay entrepreneur din. So kami ay siguro hindi ako mamimili ng boto o hindi ako magsisinungaling. Kasi okay lang naman sa akin kung manalo matalo, ito lang naman ay kawang gawa. Pero sana habang lumalapit parang nakikita ko, mukhang maraming magagawa pala ako pag ako'y naupo. Ngayon, ano ba bakit papalitan pa natin si Boyet? Marami nagsasabi, si palitan na natin si Mayor. Pero yung congressman naman natin, okay naman Hindi naman nakulong, okay naman. Baka may magsabi sa inyo Baka may magsasabi, yung Mayor, palitan, nakulong yung ama. Pero yung congressman, okay naman, hindi naman nakulong Huwag kayong makikinig doon. Huwag kayong makikinig. Bakit? Yung ating congressman na walang kaso, hindi nga nakulong, lahat ng kaibigan niya nakulong. Birds of the same feather flock together, ika nga. Ito po, unang-una, si Gloria Macapagal Arroyo, ninang niya, siya ay nagpasasa ng 9 na taon
tinulungan ang aking katunggali ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, ano ginawa? Pinabayaang makulong, pati yung justice na si Corona, tinanggal pa. Yung tutulong sana kay Gloria ng kaunti. Ngayon, pangalawa, yung ama ng katunggali ni Mayor Danny De Guzman ay, ano tawag doon? Pinakiusapan ni Senator Neftali Gonzales. Nung namamatay na si Senator Neftali, huwag nyo na pong labanan ang aking baby, ang aking baby Boyet. Gusto namin manatili pa sa politika, wala namang mga karisma yung aking baby Boyet. Kung maaari, huwag nyo labanan. Kasi si Benhar, bawal. Ang katunggali ni Mayor Danny De Guzman ay tatakbong congressman, tapos na termino ni aking katunggali. Ngayon, balak tumakbo yung tatay ng katunggali ni Mayor Danny De Guzman. Parehong magiging mag-ama, mayor at congressman. Nakiusap, namamatay na yung ating senador. Nakiusap, naawa naman yung tatay ng katunggali ni Mayor. Sige na nga, ikaw na nga mag-mayor. Tatakbo, di ka namin lalabanan. So, parang saling pusa lang po ang aking katunggali. Saling pusa lang po yun. Kaya naging mayor at tapos naging congressman. Saling pusa po siya. Kaya kung titingin-tingin ka pong Mandaluyong, tingnan nyo, wala siya masyadong tarpaulin, di ba? Kahit anong yaman niya, wala. Siguro tinatanggal ng taong bayan, mga kaibigan. So, yan po. Siguro, medyo nag-ano po siya ang tawag doon pinabayaan niya makulong, hindi niya tinulungan, magkakasama naman. Pero yan, magkakasama po sila. Ang aking katunggali ay isang lakas CMD. Ngayon, naging Liberal Party, lakas pala. Lakas pala. May sinabi pang iba, ano yung isa, nakalimutan ko Liberal pala. Ano? Lakas pala, may isa pa no? Lakas daw kung ano man yun. So, yan po, sa buong Pilipinas, yan po ang #1 balimbing. Ngayon, #3, bakit kailangan tanggalin na natin ang nakaupong congressman? Siya, nasa batas, nasa saligang batas, ang isang public official kailangan mambuhay ng payak o simpleng buhay. Nung siya ay dating hindi pa congressman, nakatira siya sa Taytay. Hindi siya taga Mandaluyong. Taga Mandaluyong, lumipat ng Taytay. Ayaw niya sa Mandaluyong. Siguro nababahuan sa atin. Ayaw sa atin. Ewan ko. Ngayon, nag-asawa, medyo may kaya asawa siguro, nandun sa Maysilo, nakitira sa bahay ng biyenan. Diyan sa Maysilo, Plainview. So, taga Mandaluyong na siya. Nung umupo, tagawakwak na. Siguro ulit, mabaho tayo. Ang mga tagburol, mababaho. Yan po ang palagay ng ating congressman. Kaya siguro siya ayaw mag-house to house. Noong isang araw, nag-house to house siya dun sa Mauway. Sino ba nagkwento dito? Nandito ba nagkwento? May nagkwento, nakakita, naglakad. Naglakad parang penguin. Ganyan-ganyan. Gumaganyan, parang penguin siya. Konting lakad, naarawan, namula, tinawag yung driver, sumakay na raw ng kotse. Kaya tuwan-tuwa ako. Okay, konting lakad na lang gagawin ni Frank Reyes dahil hindi naman pala gumagala yung kanyang kalaban. Kaya minsan, hindi na ako nakikita. Siguro dahil nakita ko yung kalaban ko, mas lalong hindi nakikita. Kaya kanina, nakipag-lunch. Sila doktor pa, lakad ng lakad, araw-araw Kanina, nakipag-lunch pa ako kay Villar Kasi okay lang Hindi naman nagpapakita maghapon yung kalaban ko nakita ko pa, marami ako natutunan, may chismis pa. Sinabi, tuwing may girlfriend si Pinoy, Speaker of the House siya, lahat pinapakilala sa kanya para ipakita sa babae na seryoso siya. Walang iya. Ang dami palang dumaang babae doon kay Pinoy. Anyway, tama na, para matapos ang Masyado pasensya na kayo, masyado akong napapakwento, nakakita ako ng magiging presidente sana Ngayon lang ako nakaupo, hindi gaya ni Willie Talag, araw-araw may presidente kasama sa Malacanang. Ako, ngayon lang nakatabi ni Manny Villar. Pinapagbukas ako ng Reyes Barbecue sa kanya mga Star Mall. Yan ang aking sabi ko, teka muna, magko-congressman muna. Pinigil niya ako, sabi nako, Frank Reyes, nakakaubos ng trabaho yan.
Yan ang sabi ni Senator Villar, nakakaubos. Okay lang, Sol. Ako, sa akin, okay lang. Ayoko yung kanyang kinikwento buong Pilipinas magbubukas sa Star Mall. Eh, kung mamatay sa bukas. Ha? Hindi ba? Bala wala, ang dami kung ano-ano eh, no? Pag nagbukas ka ng Star Mall, ang daming mong aalisan ng trabaho. Yung mga palengke, hihina. Kawawa naman ang taong bayan, bukas ka ng bukas dito. Mamaya, gagawa ka pa ng kalye, papunta dun sa iyong Star Mall. Kawawa yung mga dating may negosyo. Kaya si Frank Reyes ngayon, parang wala na, ang kabuluhan ng buhay natin, kung matalino ka, itulong mo na lang sa kapwa, di ba? Kung kung systematic ka, engineer ka, nag-MBA ka, itulong na lang. Okay, so yun, lalayo tayo. Ang pinag-usapan natin, mga baho ni Boyet. Teka, bumalik tayo. Yung baho muna, kasi baka hindi ako iboto kung walang baho. Kasi may nakuusap kong sinabi, ay, okay naman eh. Naano ko nun, antig, okay daw. Okay, so, ayan, ano pa ba yung baho? So, wakwak. Meron pa bang baho? Hindi bumababa sa tao. Ay, yung hindi nakikipag-basketball kila Boy de Quinto. Nung bata raw yun, anak kasi ng congressman, suplado, nandyan yung bahay, halimbawa, may basketball dito, may inuman, hindi raw bumababa, ayaw. Kasi anak daw siya ng congressman eh. At ang huling baho niya, ang kaibigan niya, si Mar Araneta Rojas. Elitista po siya. Elitista ang ating congressman. Mas marami po sa atin mahihirap. Ako mayaman, pero utak mahirap. Utak Gary Manood po ako. Utak Lito de Guzman. Utak Mayor Danny de Guzman. At utak Ed Banyoso. Kahit ako'y mahirap. Ay! Uy, mahirap din! At utak ng number 1 mahirap, Gloria Pilos Quintos. Kalimot. Hindi. Ano pa rin, baduy pa rin. Mayaman na, pero baduy pa rin kami. Hindi pa rin kami marunong ng English o ano man. Si Dr. Jerry magaling sa English yan. So, nasa ano ba tayo? Naku, nagulo ako eh. Ha? Baho! Oh, dali, okay na. Baho ka din. 18 taon na nakaupo ang ating congressman. 18 taon, mahirap pa rin tayo. 18 taon nakaupo ang ating congressman. May trabaho na bang marami? Wala pa rin. 18 taon nakaupo ang ating congressman. May mga livelihood centers na bang ginawa? Wala pa. 18 taon nakaupo ang ating congressman. 18 taon, ano pa nga ba yung isa? Nakalimutan ko na. Meron pang isa eh. Job, saka yung pamantasan ng lungsod ng Mandaluyong, wala pa. Yan ang alam nyo, sinasadya po yan minsan, Sinasadya. Ngayon, bakit 18 taon, maraming kulang? Bakit maraming kulang? Alam nyo kasi, ang kasalanan ng aking katunggali, siya po ay trapo. Traditional politician. Ang traditional politician, pag umupo, hindi tinitingnan ang solusyon, hindi tinitingnan kung ano problema ninyo. Hindi bumababa sa tao. At tinitingnan nila kung paano kikita ang kanilang mga leader. Kung paano nila i-motivate. Ano ba motivate sa Tagalog? Pasensya kayo, ako hindi engineer ako. Paano nilang gaganahin ang mga leader. Kung paano isa-sentro ang serbisyo para lang sa kanyang mga botante at mga leader. Yan po, upang siya ay paglaban. Yan po, tinitingnan nila yung ma-re-elect lang. Wala silang iniisip kundi manatili sa Ano ba kinuha niya? Political science? Minsan yung political science, delikado. Kayo boboto ng political science dahil walang inalam yan, kundi paano sila manatili sa presyo. Ay, hindi. Nag-doktor kayo, nag-nurse. Nag-aral ka kaya pareho kayo ni Dr. P. Oo. Kaya may effect. Ika nga, abogado na. Merong alam lang kayo ba? Di ba nag-ano ka ng mga blood pressure? Ayan, oo. Yan po. So, tatanggalin ko na sa speech ko yan. Okay. Diba? Hindi ko alam eh. Akala ko pre-law yung pareho kay Dr. P. Oh, zoology. Okay. Oh, so yun, may silbi yun. Okay? May silbi. Nakakapag-medical mission pa all around si Atty. Gloria Pilos Quintos. So, yan ang ngayon, yun na nga, wala silang ginawa kundi ma-re-elect lang. Huwag na tayo boboto ng mga ganong tao. Sino nakatanggap ng letter niya? Yung sinasabi, nakalagay,
papatapos na ang aking pangalawang termino, iboto niyo pa ako sa pangatlo. Ang kapal naman ng mukha mo. Pangalawang termino, bira naman yan. Sino boboto sa inyo dyan? Kakusapin ko. Wala pa ka, walang yan naman yun kung boboto pa natin yun. Ha, pangalawang termino yan, bira naman, ha? Tama na. Ayoko naman yung posisyon niya, ayoko, pero tumutulong lang naman tayo. Ha? Pero naiinis lang ako kung may boboto pa doon. Mainis kayo. Kaya, teka muna, o kung manalo, paano yun? Baka mamaya, salita, si Dolphy ayaw manalo maging presidente, di ba? Madali kumandidato, mahirap maging presidente. Madali maging kumandidatong congressman, kaso ipoboto niya na ako. Paano naman kung naging congressman ng Frank Reyes? Ano yun? Ay, no problem. No problem. Ako, pamilya, hindi kami hindi kami mahirap. Hindi ko ikinahihiya. Hindi ko ikinahihiya. Baka mamaya hindi niyo ako puboto, sabihin niyo, anak mayaman ako. Sapagkat mahirap din naman po kami dati. Mahirap din naman kami dati. Kung sila lahat ng mga kasama ko, pag mahirap, kami mahirap. Pero pamilya kami ng yumaman sa legal na paraan. Legal na paraan. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. At pagkakadalubhasa sa anumang larangan na aming mapili, yung kami yumaman. Kaya kayong mga bata, hindi pwedeng hindi dalubhasa. Ha? Kailangan dalubhasa kayo. Anumang larangan, kung hindi, pagpetik-petik, wala. End of contra kayo. Ay, tumatawa. Na-endo ka na ba? Ayan. So, pamilya kami ng mga matatagumpay. May tagumpay kami sa anumang larangan. Ang aking lola, grade 6 lang ang tinapos. Grade 6, ang pangalan niya nung siya dati, Aling Asyang. Aling Asyang lang. Nung namatay siya, ang pangalan niya Doña Señora Engracia. Bakit? Siya ay nag-umpisa ng karinderya, lumaki ng lumaki, naging aristocrat restaurant. Yun ang pinakamalaking restaurant sa Pilipinas. 1936 niya binuksan. Hanggang ngayon, pinapakinabangan naming magpipinsan. Bukas pa. Bukas pa yun. Ang presidente yung aking ate. Yun po. Ngayon, ang aking lolo. Ang aking lolo, ang pangalan niya dati, Mang Andoy. Andoy. Ano ang pangalan niya? Alejandro Reyes. Mang Andoy. Parang Pandoy. Mahirap. Mang Andoy. Nung namatay ang aking lolo, naku, Senyor Don Justice Alex Reyes. Ayaw na niya magpatawag ng Andoy. Ako dati, Kiko. Frank na ako. Ginaya ko yung aking lolo eh. Kiko ako dati, ngayon Frank. Dumami na yung aking tindahan. 53 na. Alam naman Kiko pa. Kaya medyo important, mga kaibigan. So, ayan. Bakit ako nagpumilit? Kasi pati yung ate ko, yung Clarita Reyes Lapus, may-ari ng Mamasitas. Sila nag-invento ng mga sinigang mix. Naunahan pa nila, Nor. Naunahan pa nila, yung mga oyster sauce ngayon ginagawa nila. Naunahan pa yung gumagaya lang. Huwag kayong bibili ng Nor. Ha? Mga Hudyo yan. Bakit kayo bibili ng Nor? Sinigang yan eh. Pagka Pilipino, ang bibili nyo, Mamasitas, Pilipino rin. At taga-Mandaluyong. Taga-Mandaluyong yan. Ang problema, marketing eh. Ang inaral ko po, lisensyado ako mechanical engineer, nag-industrial management engineering, tapos nag-MBA ako, major in marketing. Yung marketing, science of the ano yan eh. Kung yung anak ni Doktora, science of the mga baliw. Di ba? Di ba yung psychology? Oh, pang mental hospital. Ako naman, ano ba ang iniisip ng mamimili? Kung mamimili ng produkto, magkano ba hinahanap nila? Anong kalidad ba hinahanap nila? Battle of the mind. The battlefield is in the mind of the consumer. Yan po ang inaral ni Frank Reyes. Mamaya, sasabihin ko, magagamit natin yan sa Made in Mandaluyong. So, yan po, marami akong mga katangian dahil lang yung sinusunod ko lang yung tradisyon ng mga Reyes. Ngayon, kung ako'y maging congressman, dahil sinusunod ko ang tradisyon ng aming pamilya, sigurado, gagalingan ko. Hindi ko hihiyain ang pangalang Reyes. At hindi ko hihiyain ang lungsod ng Mandaluyong. May magaling kayong congressman.
meron mga plataforma. Siyempre, ako ayaw nang magsabing plataforma dahil may track record na ako. Ako'y may, kahit di na ako magsabing plataforma, palagay ko nakita niyo naman, achievers kami, nakapagpalago ako negosyo. Ang aking kalaban, wala namang pinalagong negosyo. Ano ba, may napalago bang negosyo kalaban ko? Importante, para malutas ang inyong kahirapan, ang inyong congressman ay may karanasan magpalago ng negosyo. Tama, may alien? May alien, okay ha? Importante po yan, importante yan. Hindi yung wala, puro kung ano-ano lang, mga billboard, epal, gagawa-gawa ng waiting shed, hindi ganon. Kailangan malalim ang isip, mag-isip lang hanap buhay. Sapagkat yung sinasabi nga namin sa house to house, Frank Reyes po, lumilikha ng hanap buhay para sa mga mahihirap ng Mandaluyong. Paulit, ngumingiti ang mga tao nakakasulubong ko, nagkakapag-asa. Yan po. Ngayon, nasa ano ba tayo? Doon na tayo sa plataforma. Okay? Well, kaharap nyo, hindi magnanakaw. Wala akong pakialam sa pork barrel. Ibibigay ko yan. Natalakay mo na ba, Atty. Gloria, yung PLM? Alam mo na. Sinasadya tayong maging mangmang ng ating congressman, kaya hindi siya gumagawa ng pamantasan lusod ng Mandaluyong. Para walang college education, gusto niya maging mahirap tayo habang buhay, para maging parang aso tuta tayo na sunod-sunuran sa kanya. Yung lupa, ayaw ibigay yung titulo, dahil pag binigay mo na titulo, pwedeng hindi mo na siya iboto. Ngayon, tatakutin kayo, hanggat kami nakaupo, may tali ka sa leeg, iboto nyo kami, kundi palalayasin kayo pag iba na. Yan ang salita. Hindi po totoo yon. Pag pinasok nyo si Frank Reyes, baka mahirap. Baka mamaya, yung titulo ng lupa nyo, inyo na kagad ngayon pa lang. So nasabi ko na, plataformang lupa, plataforma yung pamantasan lungsod ng Mandaluyong, bibigay ko yung pork barrel sa lungsod ng Mandaluyong. Yan po ang habol ko, ang batas ay para sa mahirap, ang batas ay para sa bobo. Tama? Para sa bobo. Ano gusto mo? Ang batas para sa matalino o sa bobo? Sa bobo. Sino ba mas marami? Matalino o bobo? Hindi, sa average. Yung bobo, paparusahan natin average student. Wag naman bobo, ha? Average student dapat. Wag naman yung hindi na mag-aaral, ha? Kaya wala nang entrance exam ang ating pamantasan ng lungsod ng Mandaluyong. Wala na pong entrance exam. Ano pa ba? Siyempre, libre. Libre yan. Wala naman nanakawin si Mayor Danny de Guzman Walang nanakawin sa budget. Hindi siya mambababae. Walang gagawin. Nandiyan si Dr. Sorry, nadulas. Pag ako nagsasalita, wala akong handa Sorry. Yan walang gagawin, walang nanakawin. Kaya marami ang budget. Magkakaroon tayo ng libreng college education, mga kaibigan. Okay, so, ano ba yung favorite kong gagawin? Yung babawasan ko plataforma ko, may marami pang iba. Ito na lang importante, made in Made in Mandaluyong na kagad. May track record naman ako Ayan. Sabi ko kanina, the battlefield is in the mind of the consumer. Yan ang alam ko. Sa Tagalog, ang gera ay nasa utak ng mamimili, kaya gagawa tayo ng mga produktong Mandaluyong, lalagyan natin ng magandang label. Ayan, may label para maganda, madali mabenta. Okay? Merong toyo, patis. Yung patis, madali lang, bibili ka lang sa nabotas Ako titikim. Tapos, ire-rebuttal lang natin, di ba? Bottling. Lalagyan mo etiketa, MIM, made in Mandaluyong. Tapos, may mukha ko. Sasabihin, guaranteed delicious and safe. Made in Mandaluyong. May mukha ko at ni Mayor Danny de Guzman. Kay Jerry P, hindi na. Dahil mapupuno na. Parang yung tarpaulin namin, mapupuno. Tama na, dalawa lang. Unless may project ka, isang barangay, mag-ano ka, adopt a project. Gusto niyo mga konsyal, may mukha kayo, you adopt one product. Okay? Para meron din kayong advertisement. Diba? Yan. Ayaw nyo maniwala. Yung halimbawa, bagoong. Bagoong. Bibili ka lang ng alamang, di ba? Yung medyo fermented alamang. Bawang, igisa mo. Labuyo.
maraming taba ng baboy, backfat ng baboy, igigisa mo yan, alam ni, eto na naman, brown sugar, marami konting tamis, igigisa mo, tutuyuin mo para ma-preserve, napakalinamnam. Hindi ka nabibili ng Barrio Fiesta. Hindi na. Made in Mandaluyong na lang. At ako ang magtuturo ng production management. Inaral ko production management. Yung katungkaliko, walang alam yan. Walang alam, walang may tuturo. At wala ring lawak ng imahinasyon. Lawak na imahinasyon ng isang entrepreneur na tulad ni Frank Reyes. So maraming salamat po. Hahaba na po. Ngayon, delikado na. Malapit na eleksyon. Nakakatakot. Ang ganda ng pakiramdam ko, mananalo ako, ngunit maraming gimmick ang aking katunggali. Kaya hindi naman yung tanga. 18 taon na yan, napakagaling yan sa politika. Pwedeng mandaya, o ano-ano, pwedeng mamili ng boto. May kakalat na sample ballot. May kakalat na sample ballot. Pag nakita nyo Gonzales, itapon nyo na kagad. Lilituhin kayo. Lilituhin. Una, senador, may mga senador, no? Biglang, uy, mauna yung Gonzales, tapos may Mayor Danny, or yung kalaban niya, no? Tapos Vice Mayor. Gonzales pa lang, pag nakalagay, tapon niyo na. Ma-promise, promise. Yan ang ano ko. Amen! Lilituin kayo eh. Tapos yung letter yata, may letter, iniiba yung yung precinct number, no? May letter sila, iniiba yung precinct number. Ewan ko na, bahala ka na. May information, sasabihin nila Jemima. So maraming salamat po. Number 4 sa balota. Captain Ball ng basketball, number 4 para sa mga naglalaro ng basketball. Frank Reyes, yes na yes kay Reyes sa Congress. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po at mabuhay po kayo ang susunod na Congressman ng Mandaluyong, Congressman Frank Reyes. At kasama at kapiling na po natin ang susunod na alkalde ng